Purihin ng Diyos, ang magandang umaga po sa bawat isa atin. At sa pagbasa natin sa mga salita ng Diyos, ating puntahan ang aklat ng Book of Acts chapter 2 verse 23. Babasa natin ang bahaging ito. Sabi rito sa verse na ito, let's start from verse 22. Sabi ng verse 22, ito ay preaching ni Peter sa araw ng Pentecost. Sabi ng verse 22, Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders, and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. But God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. Praise God ng Diyos. Magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, mga po tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. At salamat sa Diyos, salamat sa Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. At tunay na tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon. At habang tayo'y naglilingkod sa buhay na ito, ay kagaya ng mga salita ng Diyos natin napakinggan, ay there's a lot of destruction. May mga ilang mga bagay. At kanina na-mention ang lalaking si Solomon. Truly, na si Solomon is the wisest man sa buong sanlibutan, sabi ng Panginoon, dahilan ng si Solomon ay manalangin sa Diyos at sabi niya, Panginoon, ako'y isang walang alam at hindi ko alam kung paano pangunahan ang napakalaki at napakadakilang kahariang ito. At siya'y humingi ng karunungan. At sa kanyang ang Diyos ay tumugon sa kanya. Sa isang panaginip siya'y kinausap ng Panginoon at sabi sa kanya, dahilan hindi ka humingi ng kayamanan, katanyagan, karangyaan, at buhay ng iyong mga kaaway. Sabi niya, ibibigay ko ang iyong kahilingan at idaragdag ko ang mga bagay nito. At sabi ng banal na sulatan, ginawa ng Diyos si Solomon na pinakapantas, pinakamatalino, na walang magiging pantas sa unahan niya o sa nakatulad niya, bago siya at pagkatapos niya ay walang magiging katulad sa kanyang karunungan. Ngunit itong lahat ay naganap sa panahon na si Solomon ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. You know, brothers and sisters, dumating ang point sa buhay ni Solomon na siya ay, nakita natin na siya ay nabuhay kagaya ng isang mangmang. It is because ng kanyang puso ay hindi na buong-buo na ibinigay sa Panginoon. Merong isang verse doon na magandang bigyan ng pansin. At ito ay isang napakagandang aral sa buhay ng mga mananampalataya. Sa 1 King ay Sa 1 King ay pinakita roon ang isang pangyayari sa buhay ng lalaking ito.
At ito'y sa bandang huli ng buhay ni Solomon. At ang point na ito ay sa chapter 11 ng book of 1 King. Sa verse 4 ay pinakita doon, "For when Solomon was old, his wives turned his heart away after other gods, and his heart was not wholly devoted to the Lord his God." When his heart was not wholly devoted to the Lord his God, as the heart of David his father, at sabi pa ng verse 6, "Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not follow the Lord fully." So dito natin makikita, mga kapatid, ang taong ito na pinakamatalino sa lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa, na walang maging kasing katalino niya bago siya at pagkatapos niya, ay nawala ang lahat ng ito dahilan ng kanyang puso ay hindi niya na ipinaglilingkod sa Panginoon. Hindi niya na ibinibigay ng labis ang kanyang... So, may kita natin, ang sabi ng ating Panginoon sa bayan ng Israel, "Ang aking mga salita na ibinigay sa inyo, yan ang inyong karunungan." Do you get my point? Ang ating karunungan, mga kapatid, ay ang mga salita ng Diyos. Kahit ang isang tao ay napakatalino, kapag siya ay hihiwalay sa salita ng Diyos, ito siya ay ituturing na isang pinakamangmang sa ibabaw ng lupa. At ang ating karunungan at ang ating katalinuhan ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos at ang paglakad sa bagay nito. At ang nakakalungkot sa buhay ni Solomon ay nang siya ay ma-led astray ng kanyang mga asawa at siyang naging daan na destruction ito sa kanya at naiwalay ang kanyang puso sa Panginoon. So, napakahalaga ng ating puso sa huling mga araw nito. Kasi amen. Ang isang napakahalaga ay ang saan natin binibigay na buong buo ang ating puso. Habang si Solomon ay binigay niya ng buong puso, then nakikita natin ang pagdaloy ng wisdom, ng karunungan ng Diyos kay Solomon. Praise God. Now, sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang alam nyo, gaya na na-mention ko na nakaraan, ay sometimes ay tayong mga mababang nilalang na mga tao na mga niligtas dahilan lamang sa biyaya ng Diyos, ay minsan ay napakahirap mag-discuss ng mga kalikasan ng Panginoon dahilan napakadakila ng Diyos at mahirap describe ang Diyos. Ang awit ay nagsabi na kahit yung dagat ay maging tinta, yung mga sanga ay maging panulat, ay hindi kayang i-describe ang pag-ibig ng Diyos. At ang nakikita natin sa banal na kasulatan ay ito ay bahagyang pasilip lamang ng Diyos sa atin sa kanyang kalikasan. Tama ba, mga kapatid? At dahil naalala ko sinabi ni John sa kanyang pangungusap, kung ang lahat ng gawa ng ating Panginoon, lahat ng kanyang mga himala ay susulat, sabi niya, hindi sasapat ang aklat na ito. At kinakailangan kung ang mga aklat na ginagawa ay mayroong volume 1, volume 2, at ito'y mga books, at ito'y may mga volume. So ibig sabihin, ang gawa ng Panginoon for the 3.5 years na ministry na ating Panginoon, kung lahat ng ito ay itatala, ay hindi raw magkakasya na isulat ito. Can you imagine, mga kapatid, every day na si Jesus ay lumalabas, every day ay merong miracles na nagaganap. Ang mga bagay na nasulat sa gospel
Matthew, Mark, Luke, and John, na tinawag na Synoptic Gospel, na it seems na pare-pareho ang kanilang mga sinulat, isang kasaysayan ng ating Panginoon, pero hindi naman talaga pare-parehas ang kanilang mga sulat. Isang kanilang focus, it is the ministry of Jesus. Pero makikita natin, merong sinabi si Matthew, si Mark, si Luke, si John na magkakaiba sa bawat isa sa kanila. Pero si John, nang siya'y sumulat, sabi niya, kung isusulat ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi magkakasya. So, pumili lamang sila ng ilan sa mga highlights ng mga ginawa ng Panginoon. At gayon din naman, mga kapatid, sa pag-uusap natin sa ilan sa kalikasan ng ating Panginoon, kumukuha lamang tayo ng ilang mga bagay, pero totoo na hindi mahirap nating i-describe ang kabuuan ng Diyos, pero meron siyang ilang mga bagay na napakahalaga na ating dapat makita at maintindihan. For example, nang binigyan natin ng pansin about the immutability of God, ang hindi nagbabagong Diyos. Dahilan siya hindi nagbabago, siya ay siya na. Hindi na siya nagkakaroon ng learning curve. Hindi na siya natututo pa, hindi na rin siya nade-develop pa. Siya ay siya na. Kaya tinawag niya ang kanyang sarili, I am that I am. Wala nang ano pa man. So, siya ay, the immutability of God ay ang pagpapakita ng hindi na pwedeng mabago. Ang Diyos ay hindi na magbabago, hindi na siya madedevelop, hindi na siya madadagdagan pa. Ang lahat ng potential ay naroon sa Kanya, lahat ng kalakasan ay naroon sa Kanya. At binanggit kanina yung verse na nagsabi sa Malakay 3:6, I am the Lord, I change not. Ako ang Panginoon, ako ay hindi nagbabago. So, mahirap sumandig sa isang bagay na movable. Diba? Kapag dito ka sumandig sa bahaging ito'y madaling tumumba at tumuga. So, the reason, ang sabi ng book of Hebrews chapter 6, gusto ng Diyos ipakita sa kanyang sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. Gusto ipakita niya sa mga tagapagmana ng pangako at ito'y ikaw at ako. The heirs of the promise. Ang mga tagapagmana ng pangako ay gustong ipakita ng Panginoon ang kanyang sarili at i-unveil ang kanyang sarili. Buksan niya ang kanyang sarili. At kanyang ipakilala na hindi siya nagbabago upang ang pagkakatiwala, ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos ay maging established din naman. Si Abraham, bago siya kinilala na father of faith, tinawag na ama ng pananampalataya, ay siya ay isang lalaki din at tao na kagaya ng bawat isa sa atin. Siya ay isang taong natatakot, nag-iisip din ng araw ng bukas. Siya ay taong nag-aalinlangan, siya ay taong tumatawa sa mga gustong gawin ng Diyos sa kanyang buhay. But dumating ang panahon nang ang Diyos ay unveil niya, buksan niya ang kanyang sarili. Ipakilala niya ang kanyang sarili. Kay Abraham, yung dapat niyang makilala. I believe na hindi pa binuksan ng Diyos ang kanyang kabuuan kay Abraham. Dahilan nakita natin sa Book of Exodus, meron siyang hindi pinakita kay Abraham. At sabi niya sa panahon ng Exodus, nakilala ko ng mga magulang sa pangalang El Shaddai or the Almighty God, but the name, the Lord or Jehovah, ay hindi ako nakilala nila. So ibig sabihin, binuksan ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham, pero hindi pa niya lahat, kundi kung ano ang kinakailangan ni Abraham para magawan ng Diyos,
magawa niya, maisakatuparan ng Diyos ang purpose niya kay Abraham, ay yun yung kanyang binuksan kay Abraham. So, at ng kanyang buksan ng kanyang sarili, dumating ang isang pagkakataon kay Abraham, kanyang nakilala ang Diyos, at ang Diyos na hindi nagbabago ay nagawa niyang pagkatiwalaan. At doon, at ito ang solusyon sa lahat na kahit man sa takot, pag-aalilangan, at ilang mga pagkakaroon ng dalawang kaisipan. Bakit tayo nagkakaroon ng dalawang kaisipan? Kasi meron tayong kaisipan at meron tayong imagination na dumarating sa atin. At kapag merong pangako ang Diyos, meron tayong other thought na nagsasabing, what if kung ganito ang mangyari? What if kung ang sinasabi ng Diyos ay hindi pang mangyari at ito ang mangyari? But brothers and sisters, dito naging settled si Abraham. At nagawa niyang sabihin, at nagawa ng hingi ng Diyos si Isaac, ay kanyang ibinigay at kanyang inalay. At dahilan ng kanyang paniniwala, ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang salita. Kung ang Isaac na ito, ang kanyang sinabi, sa pamamagitan ni Isaac, aking pagtitibayin ang aking tipan, at sa pamamagitan ni Isaac, ay pararamihin niya ang kanyang binhi. At kaya dumating siya sa konklusyon, mamatay man si Isaac, ay kaya siyang ibangon ng Diyos para tuparin ng Diyos ang kanyang mga salita. So, naniniwala ako mga kapatid, dito napakahalaga, dito magiging matibay ang ating pananampalataya. Dito titibay ang ating pananampalataya. Well, thank God meron siyang mga salita. Thank God meron siyang mga pangako na ating nababasa. But, as long na ang pangakong yan ay hindi mo naranasan, still, ito ay isang salita na hindi magiging matibay sa iyo. Ngunit, kung ito ay magpasimula mong maranasan at makilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kahit ang isang pangako ay bago pa lamang, dahil ang iyong tinitingnan ay ang Diyos na nangako, then ikaw ay settled ka sa ganitong bagay. So the immutability of God and the immutability of His counsel. Ang hindi pagbabago ng kapasyahan ng Diyos. So makikita natin mga kapatid na dahilan ng Diyos ay hindi nagbago sa kanyang kaisipan, ang kanyang nakilalang Israel, ang kanyang nakilala ng una pa na bayan ng Diyos, ay hindi niya kailanman ito pwedeng tanggihan dahilan meron siyang tipan at pangako sa mga magulang. So sa ganitong bagay ay kailanman ang counsel ng Diyos ay hindi magbabago. Ito ay tatayo, sabi pa ng banal na kasulatan. Ito ay mananatiling tatayo. Kung nakakita kayo ng isang lugar na punong-punong ng kabahayan, at kapag dumaan ang isang napakalakas na unos, meron lamang isang tatayo. At yung tatayong yun, ay yun yung pinakamatibay. At ganoon, inihalimbawa at inihalintulad ang layunin at plano ng Diyos. At mga kapatid, kagaya nga na ating binibigyan ng pansin, sa plano ng Diyos, kahit ang kaaway ay hindi niya kayang sirain ang plano ng Diyos. Hindi niya kailanman kayang sirain ang plano ng Diyos, dahilan siya ay bahagi lang din ng plano ng Diyos. Kung siya man ay merong lakas, kung siya man ay merong kapangyarihan, binigyan siya ng kapahintulutan na magkaroon ng ganitong lakas at kapangyarihan for a certain period of time.
At kahit man sa buhay ni Job, sabi ng Panginoon, galawin mo ang lahat sa Kanya, pero wag mong gagalawin ang buhay. Dahilan, doon sa buhay na ito ay naroon ang purpose ng Diyos. At yung purpose ng Diyos na ito ay hindi magagapi magpakailan-kailan pa man. Praise God. Kaya't kung ikaw ay ang mga anak ng Diyos ay tatayo sa layunin ng Diyos, mananatili ka na nakatayo, hindi dahilan sa iyong lakas, kundi dahilan ang layunin ng Diyos, ang pinaka makapangyarihan sa iyong buhay. Kung meron mang overcomer, ay ang overcomer is the purpose of God in our lives. Ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And then, binigyan natin ng pansin about the plans and the purpose of God. The plans, the purpose is the original intent. The purpose of God ay ito yung naroon sa kanyang kaisipan, naroon sa kanyang layunin. Ito yung kanyang gustong mangyari. Yung purpose na ito ay ito yung kanyang gustong gawin. At dahilan ganito ang kanyang gustong gawin, then meron siyang plano. At yung planong yun ay mention ko na nakaraan, the purpose of God, it answers the question why. Then the plan of God, it answers the question how. Dahil ito ay in detailed. Ito ay detalyado na. Ang purpose ay napaka-broad. Ang purpose ng Diyos ay napakalawak. Pero kapag isa sa katuparan na ito ng Diyos, then makikita natin yung detalyadong bagay na gustong gawin ng Panginoon. Kaya pupunta tayo sa isang bahagi ng pinakita rito ng Book of Acts, chapter 2, sa verse 23. At ito ay preaching ni Peter. And inyong pakatandaan, mga kapatid, na ang mga taong ito, according to the Book of Acts, ay ang mga taong ito ay mga taong walang alam. Mga taong sabihin natin ang alam nila ay pangingisda. Ang alam nila ay pangingisda. Pero sila ay wala sa ganitong klase ng sabihin natin ganung klaseng karunungan. But makikita natin ang sabi ng banal na kasulatan, kahit ang ating Panginoong Hesus ay sinabi ng ang mga tao ay nagtataka sila. Sabi niya, saan ang galing ang karunungan ng taong ito? Saan ang galing ang kaalaman ng taong ito, yamang siya ay hindi nag-aral? That's Book of John. Sinabi ng Book of John, ang mga tao, sabi niya, kilala ko ang kanyang kapatid, kilala ko ang kanyang magulang, alam ko hindi siya nakapag-aral. Saan ang galing yung husay ng pagsasalita at pangungusap at yung biyaya na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon? But brothers and sisters, ang di nila alam, siya ang fountain ng lahat ng bagay. Siya ang kinaroroonan ng lahat ng bagay. At, praise God, at siya nangungusap. At yung mga lalaking ito, si Juan at si Pedro, nakita nila ang boldness ng mga taong ito at isa lamang ang kanilang napansin at kanilang nalalaman, they had been with Jesus. Sila ay nakasama lamang ng ating Panginoon. At nang sila ay makasama ng ating Panginoon, can you imagine, hindi sila pumasok ng eskwelahan, hindi sila pumasok ng seminaryo, pero nang sila ay mag-graduate, sa panahon ng ating Panginoon Hesus ay ibigay sa kanila ang banal na Espiritu.
ay ang Banal na Espiritu ang siyang nagpasimulang gumawa sa kanila at makikita ninyo kung paano ang pangangaral ng lalaking itong si Pedro sa araw ng Pentecostes. Quoting from the Old Testament, the prophecy of Joel at kanyang word for word ay pinakita ang ganitong bagay at kanyang ipinahayag sa kanyang kanyang kapanahunan. At sa bandang uli ng kanyang preaching, sabi rito ng verse 22, Men of Israel, listen to this. Listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. So, nangungusap siya. Ang lalaking once upon a time ay nagkaila kay Jesus. At tinanong lamang siya ng isang babae. Sabi niya, kasama ka ng taong yan. And he denied. At sabi niya, hindi ko siya kilala. Mga kapatid, nag-iisa pa lamang yung nagtanong sa kanya. At meron isang dalagita na nagtanong din sa kanya. Na nagsabi sa kanya, nakita ko, kasama ka ng taong ito doon sa garden. And he denied the second time, hindi ko siya kilala, nagkakamali ka. But dito, sa verse 22, ang sabi riyan, sino ang kanyang ina-address? Is the whole house of Israel. Men of Israel, sabi niya, mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. It is not because ang kanyang karunungan at kaalaman, ito'y dahilan ang Holy Ghost ay naroon sa kanya, kaya sa amen. Ang Banal na Espiritu ay naroon sa kanya at siya ay pinuspos ng Espiritu Santo. O mga kapatid, wala tayong ibang kailangan sa uling mga araw na ito kundi ang Banal na Espiritu. Naalala ko ang isang verse sa aklat ng Isaiah chapter, if I'm not mistaken, it's chapter 44. Let me see. Sabi ng verse na ito, sa chapter 44, verse 3 ng Isaiah, sabi niya, For I will pour out on the thirsty land. Ito'y patungkol sa pangako na pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. Ito'y blessing ng Diyos para sa Israel. For I will pour out water on thirsty land and the streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring. See? Ito'y particular sa binhi sa Israel. Sabi niya, I will pour out on your offspring and my blessing on your descendants. And they will spring up among the grass. Sila ay sisibol sa kalagitnaan, sabi niya, ng mga damo. And they will spring up among the grass like poplars by streams of water. And this one will say, tingnan niyo ang magiging epekto nito. At ang mga ito ay magsasabi, tingnan natin sa verse 5, sabi ng Tagalog, sasabihin ng isa, ako'y sa Panginoon at magpapangalan ng iba ng pangalan ni Jacob at magsusulat ang iba ng kanyang kamay ng sa Panginoon at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Well, ito'y gawa ng Espiritu ng Diyos kapag dumating sa buhay ng isang tao. At ito yung magiging panahon na hindi niya na i-deny ang Panginoon. Hindi na siya mahihiya na ma-identify sa Diyos. See, ano sabi riyan? Ang isa ay magsasabing, ako'y sa Panginoon. Ang iba ay magpapangalan sa pangalan ni Jacob. Ibig sabihin, they want to be identified with Jacob sa Israel.
Sabi niya, magpapangalan ng iba sa pangalang Jacob at magsusulat ang iba ng kanyang kamay sa Panginoon. At sabi niya, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Pinapakita rito, I am the Lord's. Ako'y sa Panginoon. It's the Holy Spirit ang siyang gagawa at siyang dahilan kung bakit si Peter ay nagawa niyang sabihin na kanyang i-identify at di na siya mahiya na ikabit ang kanyang pangalan kay Jesus, sa Jesus na ito. At sabi niya, Men of Israel, makinig kayo, sabi niya, ang Jesus na ito, na taga Nazarene, Jesus the Nazarene, pinakita niya, isang lalaki na sa inyo ay kilala. Sabi niya, si Jesus na Nazareno, na kilala, na pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at ng mga kababalaghan, miracles, and wonders, and signs na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa inyong kalagitnaan, kagaya ng inyong nalalaman. And verse 23 sa wikang Ingles pinakita rito, and this man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, ang ilang bagay, ito'y may kinalaman sa the foreknowledge of God. Ginamit dito yung salitang predetermined plan. Pag sinabing predetermined plan, ito ay pagpapakita na isang hangganan, isang hangganan na dahilan ito'y plano, ito ay may isa sa katuparan exactly kung ano ang plano ng Diyos. Predetermined. Pag sinabing predetermined, ito ay una nang ipinasya. Anong sabi ng Tagalog? Sabi niya, pinakita roon, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Takdang pasya. Ito yung predetermined plan. Ibig sabihin, hindi magsasala na ganito ang magaganap. Eksakto. Walang labis at walang kulang. So, pag sinabing predetermined plan, ito ay ang kapasyahan ng Diyos na kanyang eksaktong gagawin ayon sa kanyang paunang kaalaman. Ito yung pag sinabing foreknowledge, ito'y ang kung bibigyan natin ng pansin ang kaisipang ito about the foreknowledge. Dito ay pinapakita ang pinapakita ng salitang foreknowledge is the knowledge of a thing before it happens. Kaya yung nandun yung prefix na for knowledge. Alam natin knowledge ay ito ay yung tinatawag na kaalaman. Pero yung prefix na yan na for ay pagpapakita na ito'y isang kaalaman na kanyang nalalaman bago pa mangyari. A foreknowledge, a knowledge of a thing before it happens. At dito natin makikita ang isang nature or sabihin natin kalikasan ng Diyos. At sa kalikasan ito ng Diyos ay ang kalikasan ito ay yung kanyang pagiging yung salitang omniscience. Ang salitang yung omni doon, ang ibig sabihin is all.
yung science ay parang science, omniscience. Nang pinapakita roon ay alam niya ang lahat ng kaalaman. Meron siyang tinatawag na perfect knowledge. Lahat ng bagay, perfect knowledge is not just a knowledge. Tayo ay meron tayong knowledge, di ba? Meron tayong kaalaman sa ilang mga bagay. Ang iba pa ay, sabi pa nga ay, jack of all trade, master of none. Marami siyang alam, pero hindi niya na ma-master. Iba po yung isang tao na nag-aral sa kursong ito at kanyang pinagsunugan ng kilay at nag-doctorate at nag-masteral sa ganitong field. At masasabi natin, marami siyang alam patungkol sa bagay na yun. Marami siyang alam, pero iba yung isang taong meron lamang alam. Diba? Pero ang ating Panginoon, ang Diyos ay meron siyang perfect knowledge of everything, ng lahat ng mga bagay. Ito yung the perfect knowledge of God is not merely a knowledge which practically unlimited for all, but is omniscience in the strictest sense. Ang pinapakita rito ay ang kanyang kaalaman sa lahat ng mga bagay. You know, ang pinapakita rito ay ang kanyang, sometimes makikita natin na merong kasulatan, merong mga talata na sinasabi sa Biblia na it seems ang Diyos ay parang hindi niya alam ang mga bagay. Sino sa inyo na-counter niyan? Sa Genesis chapter 3, ang Diyos ay nagsabi nang siya'y naglalakad in the cool of the day at siya'y narinig nila Adan yung kanyang yabag doon sa halamanan. Ang ginawa ng mag-asawang ito ay naghilahan at nagtakbuhan papalayo at nagtago doon sa mga punong kahoy. At ang unang salita ng Panginoon ay nagtanong, Adan, nasaan ka? It seems may mga salita na ginagamit ang Biblia na nagpapakita na tila ang Diyos ay nagpapakita na may mga bagay na hindi niya alam. Isa pang pangyayari sa book of Genesis. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, ako'y naparito. Dahilan ng kasamaan ng Sodoma at Gomora ay nakarating na sa akin at aking titingnan kung totoo nga. Well, ilan sa mga nangungusap ng salita ng Diyos ay minsan ang tingin nila ay sinasabi nila ang Diyos ay hindi niya alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay nangusap kay Abraham at sabi niya kay Abraham, nang si Abraham ay maghandog ng kanyang anak, itali at inilagay sa ibabaw ng dambana at buong with all willingness na kanyang handang gilitan ang leeg ni Isaac. And then ang Diyos mula sa kataasan ay nagsabi, Abraham, Abraham, huwag mong saktan ng bata sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay natatakot sa akin. Isn't it? Na nun niya lamang nalaman na si Abraham ay natatakot sa Diyos? Or he na-prove niya that Abraham, yung kanyang gawa ay nagpapatunay na siya'y natatakot sa Diyos. So mga kapatid,
Totoo na ang salita ng Diyos ay niligid ng Diyos sa mga pantas at marurunong at inihayag niya sa mga taong mga simpleng mga mananampalataya ng salita ng Diyos. So, it doesn't mean na hindi niya alam ang mga bagay na nangyayari because He is the all-knowing God. Omniscience. Ang kanyang kaalaman ay sa lahat. Now, ang Isaiah chapter 46, verse 9 and verse 10, ay, kung ating titingnan ang verse na ito, ang sabi ng verse na yan sa Book of Isaiah, pinakita ron, sabi niya, ang verse 9 ay sinasabi niya, ikaw, 46, chapter 46, verse 9. Ang verse na ito ay nagsabing, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, at walang gaya ko. At verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Aking buong kagustuhan, lahat ng nakalulugod sa akin ay aking gagawin. Pero pinakita diyan, siya ay nagpapahayag ng ng wakas mula sa pasimula. Kaya niyang saysayin ang kawakasan mula sa pasimula, mula pasimula hanggang wakas, mula wakas hanggang pasimula. Meron siyang perfect knowledge sa lahat ng mga bagay na nangyayari tayo ay meron tayong kaalaman sa nangyayari sa kwartong ito. Do you get my point? Pero hindi mo na alam kung anong nangyayari sa labas. Is that right? Alam natin kung ano nangyayari dito sa lugar ng abot ng iyong nakikita at abot na iyong naririnig. Pero, yung nangyayari sa labas ay wala ka ng knowledge dito. Pero ang Diyos, mga kapatid, He has all the knowledge of everything that happened, lahat ng bagay na nangyayari at mga bagay na mangyayari at mangyayari pa lang na ito ay kahit sa ilang daang taon pa ay alam ng Diyos ang bagay na mangyayari and He can tell it in full detail. Kaya niyang saysayin ito in full detail. Dahilan siya ay Diyos. He has this nature of omniscience. At isa pa sa kanyang, ang tatlong nature na ito, omnipotent, omniscience, and omnipresence. Ang Diyos ay merong ganitong bagay na alam niya ang lahat. He has perfect knowledge. Kaya naalala ko nang si Elijah ay hamunin niya ang mga propeta ni Baal. At nang sila ay nagre-ritual, nagsasasayaw doon sa dambana at tumatawag sa pangalan ni Baal at sabi niya, Baal, Baal, sagutin mo kami. Magpadala ka ng apoy, o Baal. Ngunit, nagtanghali na, ay wala pa ring Baal na sumasagot sa kanila. As Elias ay tumayo at tinuya ang mga propeta ni Baal, sabi niya, lakasan ninyo ang inyong tinig. Lakasan ninyo ang inyong sigaw. Baka siya ay namamasyal. Diba? Pag namamasyal ka, busy ka doon sa ginagawa mo, diba? Kapag ikaw ay nasa namamasyal, meron na palang text sa'yo, hindi mo alam. Meron na palang emergency call, ay hindi mo alam.
So dahilan siya naaaliw, ay pinapalagay, sinasabi ni Elias, baka siya'y namamasyal, baka siya'y natutulog, baka siya'y gumagawa ng ganito. Dahilan alam niya, ang Diyos, ang nature ng Diyos ay hindi ganyan. Ang nature ng Diyos ay alam niya ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay presente para sa Kanya. Now, alam niyo mga kapatid, ang tinatawag na pasimula hanggang kawakasan, bago pa lang, pag pinag-usapan ng creation, ang creation mga kapatid ay mula ng creation o sabihin natin, nang si Adan ay mahulog sa pagkasala and then nagpasimula ang tinatawag na timeline. So mula sa panahong yun ay pwedeng tayiin ang tinatawag na panahon na is almost mga 6,000 taon approximately mula sa panahon ng the fall of man. Pero bago pa yung fall of man at bago pa yung tinatawag na yung creation at yung pag-exist ng mga angels at ng mga pag-exist ng mga prehistoric animal ay ilang milyong taon ang nakalipas. Diba? So ibig sabihin, napakatagal na panahon, but ang Diyos ay alam niya ang pasimula hanggang kawakasan. Therefore, sinabi niya, I am the first and I am the last. I am the beginning and the ending, the Alpha and the Omega. You know, para bigyan kayo ng kaunting, magkaroon tayo ng kaunting parang insight sa bagay na ito. Na pagkaalam niya sa pasimula at sa kawakasan. Merong isang verse sa Peter na nagsasabi na 2 Peter chapter 3. Pinakita rito. Sabi ng verse 7. Ito'y patungkol sa mangyayari sa sanlibutan sa mga darating na panahon. Verse 7, But His word, the present heavens and the earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not let this one fact escape your notice. Ang sabi ni Peter dito, huwag makatakas ang isang katotohanan ito. Ang isang katotohanan. But do not let this one fact escape your notice. Beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years. And 1,000 years is like one day. Now, nang tinitingnan ko dati ang verse na ito, ang nakikita ko ay ang panahon ay napakaikli lang sa Diyos. Tama. Ang panahon ay napakaikli. Ang 1,000 taon sa tao ay isang saklit, isang araw lamang. Just a description. One day, ang 1,000 taon, gano'ng katagal ng 1,000 taon? A millennium. Isang milenya. At ilang milenya na nabubuhay o ang mundo ay umiiral. At ang pinapakita, sabi nga kanina, ang tingin natin dito ay mabilis na pagtakbo ng panahon sa paningin ng Diyos. But hindi lamang ito, mga kapatid. Alam niyo ba na pwede rin natin itong
ipakita kagaya ng tinatawag na kaalaman. Well, ikaw, pagpalagay sa isang araw ay kaya mong i-recall yung nangyari sa'yo mula sa pagmulat ng iyong mata at pagbangon mo sa kama, ano yung pinakauna mong ginawa, at pagdating mo sa gabi bago ka matulog, ay kaya mong isa-isahin ang lahat ng mga bagay na iyong ginawa. Maliban lang kapag meron ka ng memory gap. Kapag meron ka ng memory gap, ano ba yung ginawa ko kanina? Diba? Meron akong ginawa kanina at minsan nga yung salamin natin kung pag pinatong, hindi na natin alam kung saan natin ay pinatong. Pero, ang gusto ko ipunto mga kapatid, mula sa pagmulat ng iyong mata sa araw na yon hanggang sa iyong paghiga muli, ay kaya mong isa-isahin ang lahat ng mga bagay na nangyari ng araw na yon. Alam mo ba, na kung kaya mong isa-isahin ang lahat ng bagay na nangyari sa araw na yon, at iilagay natin ito sa kalalagayan ng Diyos, ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Panginoon. Nakukuha niyo yung punto ko mga kapatid, na lahat ng detalye na nangyari sa loob ng 1,000 taon ay kaya niyang saysayin in detail. Ganon ang pagpapakita ng God's omniscience. He has this perfect knowledge of all the course of things. Lahat ng bagay, from day 1 hanggang sa 1,000 taon, ito ay kaya niyang i-concise at sabihin ang lahat ng mga bagay. That's the reason, mga kapatid, 800 years before Christ will be born, ay sinabi na ni Isaiah, "Behold, a virgin shall conceive." 800 taon approximately ay nagawa niya ng sabihin. So makikita natin, it's not impossible. Sa Diyos, ang 1,000 taon ay kagaya lamang ng isang araw. He can tell all the details. At nakakamangha ang ganitong katangian ng Diyos. At kaya nga, naalala ninyo, ang Diyos ay nakikipag-usap kay Abraham sa Genesis chapter 15. Siya ay gumawa ng tipan kay Abraham. Naghati-hati si Abraham ng mga hayop, baka, tupa, kambing, na kanyang hinati-hati. At nang dapit hapon ay nakatulog si Abraham, pero ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya in a dream. At sabi niya, ikaw ay mamamatay, paroroon ka sa iyong mga magulang, sa iyong hustong katandaan. Pero sabi niya, pagdating sa 400 taon, ay dadalawin ko ang iyong binhi. 400 years. From the present time, nang ang Diyos ay gumawa ng tipan kay Abraham, ay siya ay nag-pass forward 400 years. At sinabi niya, dadalawin ko ang iyong binhi sa 400 taon. At sabi niya, lalabas sila na may malaking pag-aari. At ang lupain at ang bansa na alipin sa kanila ay aking hahatulan. At alam natin, 400 years later, maraming bagay na naganap. Heto na, si Moses ay dumating. Amen. Makikita natin mga kapatid, ito ang God's omniscience. Ang kaalaman ng Diyos. At meron siyang tinatawag na foreknowledge na bago pa mangyari ang bagay ay kanya nang pwedeng
sabihin at kanyang salitain. And it's only God who has this nature. Amen? Only God, ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang meron ng ganitong kalikasan at walang iba na meron ng ganitong bagay. Maraming mga taong nagkiklaim na it seems meron silang tinatawag na yung mga mga fortune teller. Pero ang Diyos, galit siya sa mga fortune teller. Pinagbawalan niya ang Israel na sumangguni sa mga fortune teller, sa mga diviners, sa mga paraan, mga witchcraft at ilang pang mga bagay na mga nagsasabi ng mga sign ng between mga astrologers, mga nagsasabi ng mga setup o ayos ng between na doon nilalagay ang hula at buhay ng isang tao. Well, galit ang Diyos sa bagay na yan dahilan siya lamang ang kayang magsaysay ng buhay ng isang tao at ng kinabukasan ng isang tao. At ang dapat nilang lapitan is not the fortune teller but God Himself. Ang Diyos mismo ang dapat nilang tawagan at dapat nilang tanungin, ano ang mangyayari sa akin? Nang si Elias o nang isang hari ay nagpasimulang nagkaroon ng karamdaman, nahulog siya from somewhere at nabali ang kanyang gulugod at sa kanyang bedridden condition, nagsugo siya ng mensahero, pumunta ka nga sa Diyos ng Ekron. At itanong mo sa kanya kung ako ay makakabangon pa, makaka-recover pa ba ako, gagaling pa ako sa aking karamdaman. Well, wala pang high technology kagaya sa ating panahon na pwedeng i-MRI, i-X-ray, i-ultrasound at makita yung kanyang spine kung okay pa. Wala nung panahong yun. Kaya sabi niya sa mensahero niya, pumunta ka doon sa Ekron. Tanong mo doon sa Diyos ng Ekron kung makaka-recover pa ako. At heto ang mga mensahero ng haring ito ay naglalakbay at along the way, in-intercept sila ng isang lalaki. At sinabi niya, bakit kayo pupunta sa Diyos ng Ekron? Wala bang Diyos sa Israel? Wala bang Diyos sa Israel para magsabi ng kalalagayan ng iyong hari? Bumalik ka, sabihin mo sa kanya, hindi na siya makaka-recover pa. At pag uwi nila, sinabi nila, mahal na hari, merong isang lalaking nag-intercept sa amin at sinabi, bakit kami pupunta sa Diyos ng Ekron at bakit kami sa kanya magtatanong, wala bang Diyos ang Israel? Sabi niya, anong itsura niya? Ganitong itsura niya, nakabalabal siya. Ganito. Sabi niya, yun ay si Elias. At mga kapatid, di nagtagal, ang haring yun ay namatay. Because it's only God can tell your future. And then only God can heal you. Ang Diyos lamang kayang magsabi ng iyong hinaharap. And it is a big sin, mga kapatid. At naniniwala ko, hindi lamang noon, kundi kahit man ngayon, ay hindi nagbabago ang Diyos. Kung siya'y galit noon sa mga fortune teller at ayaw niya ang mga nakikipag-usap sa mga spirito, ay naniniwala ko is the same God na galit pa rin sa ganitong klase ng witchcraft at ilang pang mga bagay. Alam nyo, ang nature na ito ay ang Diyos lamang ang merong ganitong kalikasan. Siya lamang at wala ng iba. Walang mga papasok na naman tayo sa year 2026, maglilitawan na naman ng mga psychic at mga nagsasabing
ang vibration na aking nararamdaman sa 2026 ay ganito ang mangyayari. Merong mamamatay na artista. Siyempre, may mamamatay na artista. Pero hindi tinedetail. Pero mga kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa Book of Isaiah. Isaiah chapter 44. Sa Book of Isaiah, chapter 44, if I'm not mistaken. Yeah, chapter 44. Sabi ng verse 6, Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and there is no God besides me. Verse 7, Who is like me? Sabi ng Panginoon. Who is like me? Let him proclaim and declare it. Sino ang katulad sa akin? Siya ay magpahayag. Yes. Pero kung ipapahayag niya, kung siya'y katulad ko, kung ipapahayag niya na siya'y katulad ko, yes, let him recount it to me in order. Sa wikang Tagalog, sabi ng verse 7, At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipahayag nila. This is the challenge for the idols. Sa mga gods, sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan, kung i-compare ninyo ang inyong sarili sa akin at i-declare ninyo na kayo'y katulad sa akin, bayaan ninyong saysayin ninyo ang mga mangyayari in order. Ipahayag ninyo. Let him recount it to me in order. Recount. From the time that I established the ancient nation, ng aking itatag ang pinakamatandang bansa. And let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place. Kung kaya niyang saysayin at pahayag ang eksaktong kaayusan, then siya ay tatanghaling Diyos. Pero walang, sabi ng Panginoon, walang katulad ko. Walang makakatulad sa akin. There is no God beside me. At sabi niya, there's no God besides me. I am the first and I am the last. See, nagagawa niyang sabihin na I am the first and I am the last. That because before the creation, I am, sabi ng ating Panginoon. He is. At sabi niya, kanyang saysayin ang mga bagay na darating. At makikita natin yung chapter 44 ay pinakita rito yung kahangalan ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, ang isang tao ay gagawa ng kanyang Diyos, magpuputol ng kahoy, yung kalahati ay sisibikin, gagawin niyang panggatong, gagawin niyang pangluto ng kanyang tinapay, magpapainit siya sa panahon ng taglamig. Yung kalahati ng troso ay kanyang ilililok at kanyang gagawing Diyos at gagawin, at pagkatapos niyang gawin, siya ang iyong gumagawa ay napapagod. Dahil napagod siya sa kanyang paggawa, tutulog muna siya, papahinga, at paggising, tutuloy niya yung kanyang gawa.
At kanyang matapos ang kanyang obra maestra, saka siya luluhod at sasabihin niya, iligtas mo ako, aking Diyos. That's folly, sabi ng ating Panginoon. That's, sabi niya, kamangmangan. That's foolishness. Hindi mo ba naisip na ikaw na tao na natapapagod, na nakukulang ng kalakasan, ay gumagawa. At hindi bagat ikaw ay isang makasalanang tao, at pagkatapos ay gagawa ka ng Diyos. At tatawag ka, sabihin, iligtas mo ako. Ang sabi rito ng mga huling mga verse, not the last, verse 19, pinakita niya yung folly, yung kamangmangan. Verse 19, no one recalls, nor is there knowledge or understanding to say, I have burned half of it. Sa Tagalog sabi niya. At walang nakakapagpaalala o mayroon mang may kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy. At ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabi niyaon na kasuklam-suklam at magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy. Then I make the rest of it into an abomination, and I fall down before a block of wood. Isang kahoy ang aking yuyukuran. He feeds on ashes. A deceived heart has turned him aside, and he cannot deliver himself. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Is there not a lie in my hand? Hindi bagat merong kasinungalingan sa akin. Pero mga kapatid, dito ay pinakita niya, sa chapter 44, ito yung hamon niya sa mga Diyos. Kung sila ay mga Diyos, saysayin nila ang order ng mga bagay na mangyayari. Kaya makikita natin, ang Diyos ay nagbabangon ng prophet. At ang prophet na ito ay kanyang binibigyan ng vision. At nakikita niya ang mga future events. At siya ay magsasalita, ito ang sabi ng Panginoon. Hundreds of years before it happened. Napakatagal na panahon bago ito mangyari. Pero nagagawang saysayin dahilan ang Diyos, ang 1,000 taon sa Kanya ay isang araw lamang. Ito'y mamaya lamang, di ba? Para sa Kanya. And brothers and sisters, alam nyo, sa chapter 44, sa bandang dulo, ng chapter 44, ng Book of Isaiah, pinakita rito, verse 26 na lamang, confirming the word of His servant and performing the purpose of His messenger. It is I who says to Jerusalem, pakinggan niyo ito, it is I who says to Jerusalem, she shall be inhabited. And to the cities of Judah, they shall be built, and I will raise up her ruins again. For our information, brothers and sisters, ang Isaiah chapter 44 ay ilang taon pa ang lilipas bago ang Babylonian captivity. Dahilan ito'y sa Isaiah. Nangyari ang Babylonian captivity in the days of Jeremiah. At gaano katagal ang pagitan ni Isaiah at Jeremiah. Pero sabi niya, ang Jerusalem ay, sabi niya, says to Jerusalem, she shall be inhabited. Dahilan, time will come that Jerusalem ay mauubos ang kanyang inhabitants.
Diba? Sa panahon ng paglusob sa kanila ng Babylon at pag-aalis ng mga mamamayan doon. And of the cities of Judah, they shall be built. Sinaysay na ng Diyos, ito ay maitatayo, ang siyudad ng Huda ay maitatayo. At ang kanyang mga wasak na lugar, her ruins, will raise up her ruins again. It is I who says to the depth of the sea, be dried up. And I will make your rivers dry. Verse 28, na nagsasabi tungkol kay Ciro, It is I who says of Cyrus, he is my shepherd. At this point of time, pinangalanan ang isang lalaking si Cyrus. Si King Cyrus ang siyang magtatayo ng Jerusalem, magbibigay ng pahintulot, I should say, magbibigay ng authority, o authorize niya at bibigyan niya ng laya ang mamamayan ng Judah para bumalik doon sa Jerusalem to build the city and to build the temple. But, gaano ito katagal? It is 300 years. But Cyrus was pinpointed and named. Sinabi na merong lalaking babangon, ang pangalan ay Cyrus. Ano sabi niya? And it is I who says of Cyrus, he is my shepherd, and he will perform all my desire. And he declares of Jerusalem, she will be built, and of the temple your foundation will be laid. Alam nyo, merong katulad. Merong isang pangyayari sa panahon ni Jeroboam. Si Jeroboam ay inihiwalay niya ang kanyang sarili sa Israel, isineparate niya ang kanyang sarili, naglagay siya ng mga sariling priest niya at naglagay siya ng kanyang sariling Diyos. Naglagay siya ng sariling religious system niya. Alam niyo yan, di ba? Si Jeroboam. Ito yung nahating kaharian kay Solomon na pinaghatian ng kanyang anak at ng kanyang dating aliping si Jeroboam. At napunta kay Rehoboam na anak ni Solomon ang Judah at ang Benjamin, samantalang ang 10 tribes ay kinuha ni Jeroboam at sinabi niya, wag na kayong umakyat sa Jerusalem, dito na lamang kayo sumamba. Naglagay siya ng kanyang Diyos-Diyosan at naglagay din siya ng kanyang mga priest, ng kanyang religious system, at yun ay kinigalit ng Diyos. At habang si Jeroboam ay nag-aalay ng incense doon sa kanyang altar na pinagawa, nakasama ng kanyang mga high priest na kanyang inappoint, merong isang prophet na dumating at siya'y sinaway. At sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, at yung altar ay nasira at nawasak, at habang siya'y nagagalit si Jeroboam, ang kanyang kamay ay natuyo. Pero yung prophet na yon, ang kanyang hula, ay merong isang haring lilitaw na ang kanyang gagawin ay sisirain niyang dambana ng mga Diyos-Diyosan at ang mga buto ng mga pari ay kanyang susunugin. At alam niyo ba kung sino yung haring yon? Thank God, narito si Bar Josiah. Ang pangalan ng haring yon is King Josiah. At gano'ng katagal yung prophesying yon is also 300 years. 300 years. Bumangon ang isang hari at gumawa ng reform sa bayan ng Israel. Brothers and sisters, ang aking pinopoint out lang, ang kalikasang ito ng Diyos na kaya niyang saysayin ang lahat ng mga bagay. Walang bagay na lingid at tago sa Kanya. Alam niya ang lahat ng mga bagay. He can tell the names of the stars, sabi ng Book of Psalms. Ang stars ay billions and billions. But He can name it's one of them. Because of this knowledge, His omniscience. Mga kapatid, this is the God that we're serving.
Itong Diyos nating pinaglilingkuran, nakakaalam ng lahat ng bagay. Meron bang kayang maitago sa Kanya? Sabi ni David, kahit saan ako magpunta, hindi ako makakapagtago sa Kanya. At kahit ang mga salita na aking bago pa salitain ay Kanya nang napag-aalaman. At kaya niya nagawang sabihin, search me, O God, and know my hearts. See if there's any wicked way in me. Now mga kapatid, ito ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang anumang bagay na may tatago sa Kanya at alam niya, tayo ay nasa loob ng Kanyang layunin at gagawin niya ang lahat ng Kanyang mga sinilita. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo mga kapatid at ating tapusin ang gawain ito. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Amen. Ulitin natin yung awit na inawit kanina. You are God alone. From the fourth time, mula pa ng pasimula, bago pa ang panahon, ay siya'y naroon. At siya ay nagdesisyon na. Yung kanyang kapasyahan, yung kanyang counsel ay tinapos niya na. Yung kanyang purpose ay kanyang tinapos. At based on that purpose, ay siya ay nagtalaga sa bawat isa sa atin. At alam niya, ang pagkatalaga niya sa bawat isa ay magaganap at mangyayari. Tiniyak niya ito ng kanyang isugo, hindi ang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. Praise God. Hallelujah. Let's sing that song. That's what you are. That's what you are. Siya lamang ang ganoon. Siya lamang nag-iisa at walang katulad niya at walang makakapantay sa Kanya. Hallelujah. Tayo manalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, pinupuri ka namin bilang Ikaw, Panginoon. Sinasamba ka namin bilang Ikaw, O Lord God. Kinikilala ka namin kung ano ka, Panginoon. Hallelujah, kung paano pinapahayag ng iyong mga salita. Hindi nagbabago. Hindi na nadadagdagan, hindi na kailanman. Hallelujah, ang iyong kaisipan ay hindi na kailanman magbabago pa. At higit sa lahat, Lord God, ay kaya mong ipahayag ang lahat ng bagay. Ang 1,000 taon ay kagaya lamang ng isang araw sa iyo at kaya mong saysayin ang lahat ng mga bagay, Panginoon. At Lord God, hallelujah, kaya mong ipahayag in full detail, Lord. At gaano pa ang bawat isa sa amin. Kami na isang maliit na nilalang lamang, Panginoon, na ang aming buhay ay napakaigsi na tatagal sa ibabaw ng sanlibutan ito, Panginoon. At Lord God, at kami ay kagaya lamang ng alikabok, Panginoon. At ang buhay na aming igugugulin ay napakaigsi pag pinag-usapan ang iyong kadakilaan, Panginoon. O Diyos, hallelujah. Ikaw ang magsasakatuparan ng lahat ng iyong salita, ng iyong layunin. Salamat, Lord God, at nakita mo rin naman, nakita mo ang bawat isa sa amin bago pa itinatag ang sanlibutan. At nakita mo ang aming huling hantungan, ang aming kawakasan, Panginoon, at ang aming, hallelujah, layunin na iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Itong lahat ay iyong igagawin at itong lahat ay iyong isasakatuparan. O Lord God, hallelujah, upang matiyak na ito ay lubos na mangyayari at magaganap. Iyong sinugo ang iyong bugtong na anak, hallelujah, upang ang iyong salita ay magkaroon ng kaganapan. Ang salita ay naging laman at ang salita, O Lord God, at ang naging lamang niyan, ang
siyang tumubos sa bawat isa amin at ang iyong Espiritu, Lord, ay binigay mo sa iyong mga anak upang tiyakin na kami, hallelujah, ay aakayin sa lahat ng katotohanan at ang katotohanan niyan ay walang iba kundi ang iyong dakilang layunin, hallelujah, sa buhay ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Patuloy mong, hallelujah, ihayag ang iyong sarili sa bawat isa sa amin, Panginoon, na totoong hindi namin kayang malirip ang iyong kalikasan at ang iyong katangian, hallelujah, at ang iyong gawi, Panginoon, at kung sino ka, O Lord God, ngunit ikaw ay nagpahintulot ng maliit na bahagi na meron kami, Panginoon, ay aming masilip, O Lord God, at ito ang mga bagay na siyang aming kailangan sa buhay, paglilingkod na ito, upang ang aming mga, hallelujah, buhay at pananampalataya ay iyong ninasa na ito'y magkaroon ng kasiglahan at katibayan at katatagan, Panginoon, na hindi kami nakatayo sa isang sinking sand, Lord, kundi kami nakatayo sa bato ng kapanahunan, sa Rock of Ages, na sa bawat panahon, hallelujah, ay ikaw ay naririyon, Panginoon. At sa bawat kapanahunan, ikaw ang siyang sumunod sa iyong bayan hanggang sa maisakatuparan mo ang iyong layunin para sa kanila. Gayon ang iyong gagawin, Panginoon, sa iyong mga lingkod at sa iglesia sa huling mga araw na ito. You are Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At ikaw ang siyang bato ng kapanahunan na magpapatuloy na aakay sa bawat isa sa amin at magsusupply ng lahat ng bagay na aming kailangan. Purihin ka, O Diyos, sa buhay na ito. Purihin ka sa aming paglilingkod, Panginoon. Purihin ka sa iyong kalakilaan at sa iyong kalikasan. Mauwi sa iyong banal, hallelujah, ang kabanal-banalang pagluwalhati, Panginoon, at ang aming pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong mga salita, itong aming dalangin at itong aming pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. To God be all the honor and glory. Hallelujah. Habang ating